Okay, so for this example naman, ang gagawin natin is magke-create tayo ng simple calculator para sa C++. So ang una, meron tayong data type na char. So ibig sabihin ng char or char is character. So ibig sabihin, when we say character, single letter lang sila. Okay, so ang variable natin will be op, short for operator natin. Then next, meron tayong float. Ang float natin, again, ito yung mga data na with decimals. So, meron tayong num1 at saka si num2. So, ito yung variable na ipagpa-plus natin later on after natin ma-receive yung input ng user natin. So, next, magkakaroon ka lang ng cout dito. Sasabihin mo, enter operator. So, ang operator natin dito, ito yung addition, multiplication, subtraction, and then yung division natin. So, yan yung mga example of operator na gagamitin natin. Then, meron tayong cin dito. So, op na yung ipapasok natin dito. So, sa kanya papasok yung mga special character natin to determine kung anong klaseng computation yung gagawin natin. So, next is magsi-cout tayo dito na enter two numbers. So, ito yung ipagpa-plus natin. So, kukunin natin dito in si num1 tsaka si num2 para ma-receive natin yung dalawang number. And then, check natin yung output. Okay, so pipili ka lang, for example, addition siya. So, enter two numbers, 8 and 6. So, wala pa nangyayari kasi wala pa tayong condition. Pero nakakapag-choose na tayo kung anong klaseng operation yung gagawin natin at kung anong number yung i-add natin or i-multiply. So, ang next na gagawin natin is magkakaroon tayo ng condition dito. So, yung if natin, tatawagin natin yung operation or operator natin kasi siya yung mag-handle sa mga to. So, tatawagin nyo siya na kapag siya ay nag-equal sa character na plus, gagawin niya is kukunin niya si num1 at ipa-plus niya kay num2. Okay? So, ganyan yung ipapakita natin. Pero, maglalagay tayo ng cout dito. Sasabihin natin, result. Then, yan. num1 and plus num2 para sa operation na to. So, addition pa lang yan. So, kung check natin siya, so, addition, 5 and 6. So, mapapansin nyo, yung result is 11 kasi 5 plus 6 yung numbers natin. So, ang gagawin nyo next is magkakaroon ka lang ng else if. So, kukopyahin mo lang ito, then paste, papalitan mo lang ng subtraction para sa next operation natin. And, huwag nyo kakalimutang palitan din yun dito ng subtraction. So, run natin. So, pili tayo ng subtraction. Dalawang number, let's say sabihin natin 6 and 10. So, negative 4. Okay, pero at least nag-minus sila. So, pwede naman gawin natin is subtraction and then baliktad 10 tsaka 5. So, yung result natin will be 5 po siya. Okay, so copy and paste na lang natin. Yan, and then palitan nyo lang ng multiplication ito and palitan nyo rin ng multiplication ito. So, check natin kung ano yung magiging output. So, pili tayo ng operator.
5 and 5. So, multiplication dapat yan. So, result natin will be 25. So, next is magkakaroon tayo ng else if dito. Sa else if natin, papalitan nyo lang din ito ng backslash natin. Then, papalitan din natin ng backslash ito. Now, dito na part, kasi since division yung pag-uusapan natin, magkakaroon lang tayo ng extra if dito. So, sasabihin natin dito, kapag ang num2 natin ay nag-not equal siya sa 0, ipapakita natin yung result. Yan. So, since ang num2 ay hindi naman siya 0, so ipapakita natin yung result na to. And then, kakaroon ka ng else dito sa baba. Ngayon, if ang num2 natin nag-equal siya sa 0, ang gagawin natin, maglalabas tayo ng cout. Sa cout natin, ilalagay natin dito is error. Division by 0. So, bawal yon, mag-divide tayo by 0. So, next is magkakaroon tayo ng, check lang natin yung mga curly bracket natin. So, else if, yan. So, dito, ang next natin will be else. Sa else natin, sasabihin natin cout invalid choice. Yan. Then, semicolon. Then, i-run natin. So, ito lang yung options natin. Okay, ito lang yung operator na gagamitin natin. Pero kapag gumamit tayo ng ganyan na character or yung wala sa option ng operator natin, ang sasabihin natin dito is enter two numbers. So, lagyan natin 6 and 6. Sasabihin mo invalid choice. Kasi wala namang operator na ganyan na gagamitin natin. So, ito yung lilitaw dyan, yung else natin. So, bawal yung ibang character. So, ito lang yung ina-accept ng mismong system natin. So, check naman natin itong error division by 0. So, ang gagawin natin is divide. Sabihin natin 5 and 0. So, error division by 0. So, bawal yon. Pero, ang next is pili pa rin tayo ng division, 5 and 5. So, yung result natin will be 1. So, ito yung simple calculator natin. So, ang pinaka-purpose lang ng if-else natin dito is to check kung ang num2 natin is not equal to 0 siya. Kapag sa programming nakita nyo yung exclamation na to, meaning niyan ay not. Okay? So, kung gagamit ka ng equal, sasabihin natin not equal to 0. So, yan yung magiging condition natin ngayon. Since not equal to 0 siya, pwede mong i-apply yung division. Pero kapag ang nangyari ay nag-equal to 0 siya, which is, for example, yung ginawa natin kanina, nag-0 tayo, error division yung papakita natin. So, the rest will be copy and paste, pero wag niyong kakalimutan, palitan yung sa operation talaga natin. Ito very important kasi kapag mali yung nilagay natin, mamamali din yung computation ng gagawin ng program natin. So, ito yung example ng simple calculator natin.